Alam nyo mga kapatid kong minamahal, happy anniversary nga pala sa inyo. Maupo na kayo para mas maganda makinig yung nakaupo. Alam nyo mga kapatid kong minamahal, ngayon ay ikatlong linggo ng Kwaresma. Di ba? Tama ba? Yan. Ang mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa uhaw. Di ba? Narinig niyo yung uhaw ng mga Israelites sa disyerto, yung uhaw ng babae doon sa bukal, di ba? So, sa unang pagbasa, ang bayan ng Israel ay nauuhaw sa lakbay dahil mga tubig at wala rin malinaw na direksyon. Kaya nagreklamo sila, puro reklamo. Nagtanong, kasama pa ba natin ang Panginoon o hindi? At sa gitna ng kanilang pagdududa, pinalabas ng Diyos ang tubig mula sa bato. Tubig mula sa bato. Buhay mula sa tila wala. Sa Ebanghelyo, may isa pang uhaw. Ang uhaw ng isang babae sa balon. Ang babaeng Samaritana ay may sarili ring kwento. May sarili ring nakaraan. May mga sugat. May mga pagkakasala. May mga pagkakamali. May mga pagkakahiyan. Kaya siya pumunta sa balon ng tanghaling tapat para iwas tao, iwas chismis, iwas puna. Ngunit, doon niya natagpuan si Jesus. At sinabi ni Jesus, ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo ay uhaw. Uhaw sa pag-asa. Uhaw sa pagtanggap. Uhaw sa pamamahal. Uhaw sa bagong simula. Lahat ba tayo ay may uhaw? Meron. Itong Kwaresma, itong panahon ng Kwaresma ay talagang panahon para pag-isipan natin at aminin natin na meron tayong uhaw. Hindi para ikahiya ang uhaw na ito, kundi ipangalandakan ang uhaw na ito at ialay ito sa Diyos. Sapagkat kapag inamin natin ang ating pangangailangan, doon po pumapasok ang Espiritu ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Maraming tao sa Biblia ang nakaranas ng pagkakulong at paghihirap. Si Jose sa Ehipto, si Jeremiah, ibinilanggo, dahil sa katotohanan, si Pablo na nagpatuloy, nagpangangaral, kahit nasa bilangguan, nagtuturo pa rin sa mga komunidad ng mga Kristiyano. Pati si Jesus mismo, inaresto, kinulong, hinatulan, ipinako sa krus. Alam niyo, ang anak ng Diyos kahit kailan hindi umiwas sa pagdurusa. Pinili niya itong pasukin upang walang sino man na magsabing, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi ako nauunawaan ng Diyos. Dahil sa mga ginawa ni Kristo, wala nang pwedeng magsabi niya. Alam niyo mga kapatid, gusto kong tumatak sa inyong puso na ang habag ng Diyos ay totoo. Ang habag ng Diyos ay mas makapangyarihan kesa sa mga kasalanan. Ang habag ng Diyos ay mas malakas kesa sa ating hiya. Ang kanyang habag ay mas matibay pa sa kahit anumang pader o rehas naghihiwalay sa atin mula sa ating pag-asa. Alam niyo mga kapatid, maaari may pader o rehas sa paligid niyo pero pansamantala lang yan. Dahil sa totoong buhay, walang rehas na kayang pigilin ang tubig na ibinibigay ni Kristo sa inyo. Walang pader na kayang hadlangan ang kanyang pagmamahal at awa sa bawat isa sa atin. Nakikita ng Diyos, mga kaibigan, ang buong kwento ng buhay nyo
pati yung mga bahagi na walang ibang nakakaalam, kundi kayo lang. Nakikita niya ang tapang niyo. Nakikita niya rin ang takot niyo. Nakikita ng Diyos ang pagmamahal niyo sa pamilya niyo. Nakikita niya ang mga ambisyon ninyo sa buhay. At higit sa lahat, nakikita niya ang pagnanais niyo bumangon muli sa bagong buhay. Alam niyo mga kaibigan, naniniwala ang Diyos sa inyong magandang hinaharap. Ang kailangan din ay maniwala kayo sa Kanya na ibibigay niya sa iyo ang magandang hinaharap. Yes, totoo ang kasalanan, ngunit ang kasalanan ay hindi ang huling salita. Yes, totoo ang pagkabigo, ngunit ang pagkabigo ay hindi ang huling kabanata ng buhay ninyo. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintong hindi kayang isara ng anumang sistemang gawa ng tao. Inihahanda niya ang isang kinabukasan kung saan ang paggaling, pakikisundo at layunin at mga ambisyon ay maaaring tumubo sa inyo. Sa sulat ni Pablo sa mga Romano, sa mga taga-Roma, sinabi niya na sa habang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ibig sabihin, hindi niya hinihintay na maging karapat-dapat tayo bago niya tayo mahalin. Sa umpisa pa lang, mahal na niya tayo, with or without sin. Tulad ng babaeng Samaritana, maaaring may mga bahagi ng ating buhay na gusto nating itago, ngunit hindi siya kinundena ni Hesukristo kahit basa ni Hesukristo ang buhay niya. Bagos, hinarap siya, kinausap, inunawa, inanyayahan, at ginawa pa siyang saksi para sa mabuting balita ng Diyos. Mula sa kahihiyan, nagkaroon ng misyon. Mula sa uhaw, naging bukal. Mga kapatid, maaaring hindi agad magbago ang sitwasyon niyo. Hindi naman ito magic na overnight, bago na ang buhay niyo. Ngunit ngayon pa lang, maaaring magsimula na ang pagbabago. Ngayon, dito, habang nakaupo kayo yan, kapag ginusto nyo, pwedeng magsimula ang pagbabago sa puso nyo. Ang tubig na buhay na binibigay ni Kristo ay kayang magpatubo ng kalayaan sa inyong puso. Kalayaan magpatawad ng ibang tao. Patawarin ng mga may atraso sa atin. Kalayaan patuloy umasa sa magandang kinabukasan. Kalayaan maniwala na hindi pa tapos ang kwento ng buhay natin at marami pa tayo maiaambag sa lipunan. So ito'y konting word for the day. May ilan sa inyo na may dalang pagsisisi. May ilan na may dalang galit. May ilan na may dalang takot. Para na rin sa inyo o sa pamilya. May ilan na pakiramdam nyo hindi kayo karapat-dapat mahalin. Pero tandaan nyo, pumasok at pumapasok si Jesus sa espasyo ng puso nyo na nagsasabing, handa na ako. Tandaan nyo mga kaibigan, may kakayahan tayong mahina ng material. May kakayahan tayong lahat, kayo, kami, lahat ng tao, may kakayahang magbago. May kakayahan din tayong gumawa ng kabutihan kahit gaano kaliit. Di ba? May kakayahan tayong magpapala para sa iba. Tandaan nyo mga kaibigan, ang habag ng Diyos ay hindi teorya lamang. Ang habag ng Diyos ay may pagkatao. Ang habag niya ay may mukha. Ang habag niya ay may tinig. Ang habag ng Diyos ay may pangalan. Ito ay ang pangalan Jesucristo. Si Jesus ay nakatayo kasama natin. Hindi laban sa atin.
Habang nagpapatuloy tayo sa misa na ito, inuudyo ko kayo na ialay ninyo ang buong buhay ninyo sa Diyos. Ialay nyo ang mga sugat na daladala nyo. Ialay ang mga pagkakamali, ialay ang mga pangarap, ang mga ambisyon. Ialay ang hangaring magsimula muli. Tinatanggap ng Diyos ang lahat ng marunong mag-alay at maglambing. Ibinabalik niya ang lahat ng yan bilang biyaya. Ang Kwaresma, mga kaibigan, ay panahon ng pagtatanim. Isipin nyo, parang bukid, may panahon para umanin, may panahon magtanim. So ngayon po, magtanim kayo ng buto ng pagbabago. Dahil yan ay didiligan ng tubig ng Diyos. Yung tubig ng kanyang pagmamahal. Maaring hindi nyo agad makita yung bunga. Ang puno, pag tinanim nyo, hindi naman pwedeng next week, may bunga na, di ba? Tama? Pero patuloy nyong bayaan na diligan ng Diyos araw-araw ang buto ng pagbabago sa puso nyo at unti-unti makikita nyo mamumunga yan. Dahil kapag ang Diyos ang nagtanim, yan ay binhi ng kalayaan sa puso at nangangako siyang didiligan ng tubig ng buhay. At asahan natin ang isang magandang, masaganang ani. Naway patatagin ng Eucharistia ito ang inyong espiritu, mga kaibigan. Naway ipaalala nito na ang kalayaan ay nagsisimula sa ating puso. Naway tiyakin ito na sa inyo na ang Diyos ay lagi niyong kasama. Hakbang-hakbang, small steps, hanggang ang inyong buhay ay maging isang buhay na tanda ng pag-asa ng Diyos. Mabuhay kayong lahat and God bless you. Amen.